bagay na sinabi sa Biblia na hanggang ngayon, maaaring hindi ka panipaniwala sa mga tao, lalo na sa mga siyentipiko. Kasi hindi nga nila matuklasan yun eh. Basahin mo, 21:4 ng Apokalipsis 6. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ayun, sino kaya ang maniniwala ng mga tao ngayon, lalo na mga ateista, na darating yung panahon na hindi na magkakaroon ng kamatayan, wala na yung dalamhati, sa doon sa kalangitan, wala nang kamatayan, wala nang hirap kalungkutan, wala nang hapis lumbay, wala nang panambitan, kundi pawang kaligayahan. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos, tatapos ang lahat niyang utos, tuparin natin lubos, na tayo'y maligtas sa salot. So, di ba? Sa kalangitan, wala nang kamatayan. Eh, ang mga tao, hanggang ngayon, hindi matuklasan yung kung paano mawawala ang kamatayan eh. May garantiya tayo na walang taong makakatuklas niyan. Na mawala ang kamatayan, ang sakit, walang taong makakatuklas niya. Alam mo kung bakit, Sus? Bakit po? Sabi kasi ng Panginoong Jesus, eto, basahin mo ang Apokalipsis. At ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Wala naman pala sa tao ang susi ng kamatayan eh. Kaya nga walang makaintindi kung bakit dumarating ang kamatayan sa tao eh. Iisa ang may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades. Sino yon? Ako yung nabubuhay. Namatay ako, pero ako nabubuhay ngayon magpakailanman. Si Kristo yun, di ba? Opo. Kaya dadating ang wakas, walang taong makakatuklas ng lunas sa kamatayan eh. Opo. Dadating ang wakas. Pero, ang sabi ng Diyos sa Biblia, dadating yung panahon, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, ng panambitan, ng hirap pa man, ang mga bagay ng una na param na. Tuloy mo sa 5. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ay nako pala naman sa salita ng Diyos yan eh. Tapat at tunay yan. Gagawin kong bago ang lahat ng bagay. O naniniwala ka ba ngayon dyan, Sis Luz? Kahit hindi mo naaabot, kung paano gagawin ng Diyos yon, dapat maniwala ka. Dahil siya may sabi, kung nakapag-build na, kung nakagawa na ng pagtitiwala sa puso mo, sa Diyos, kahit hindi mo nga maabot kung paano niyang gagawin, dapat maniwala ka eh. Na mangyayari yun eh. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Diyan kita ng ideya. Opo. Basahin mo yung 2 Korinto 5:1. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Ni San Pablo, nalalaman namin, alam nila, particularly yung core ng iglesia, yung mga apostol, alam namin, sinasabi niya sa mga taga-Korinto,
Para malaman din ng mga taga-Korinto na merong hindi naniniwala dito eh. Opo. Napansin mo yung pangungusap, Brad Mel? Alin po ba dito yung kapatid na Elsie? Nalalaman namin. Hindi niya sinabing nalalaman natin. O basahin mo yung 3:19 ng Roma. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Yan sa talatang yan, ang kausap niya miyembro rin, pero sabi niya, nalalaman natin. Pero on the other side, dun sa 5:1, ang sabi niya, nalalaman namin. At itong kaalamang ito ay tinatawid niya sa taga-Korinto. Na pagka nasira na yung bahay na aming tabernakulong ukol sa lupa. Nalalaman ko rin yan, Sis Luz, ngayon. Opo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Unti-unti nang nasisira yung aking katawan eh. Unti-unti na. Ang tuhod ko mahina na. Hindi ako pag ako'y matagal nang naluhod, lalo na pag si Brad Danny na nanalangin. Kailangan ko na ang magtitindig sa akin. Pag matagal nang nakaluhod. Kailangan, para ako makatayo, I cannot do it by myself now. Sabi ko, sira na yung ibang mga muscles ko, ligament ng tuhod, sira na. Ibig sabihin, meron ng diferensya. Yung tenga ko, tuhod ko, may diferensya na yung skeletal system ko. Dahil minsan, naglalakad ako, biglang parang mawawalan ako ng tuhod, mapapabagsak ako, tawag doon? Yung mapapaluhod ako. Parang pakiramdam ko, wala akong tuhod. Sabi ko, may diferensya na. Alam ni Pablo yun, sabi niya. Pero hindi niya sinasabing alam din ng miyembro. Ang sabi niya, nalalaman namin, para ipaalam sa miyembro, sinasabi niya, nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, meron kaming isang gusali o bahay mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Totoo ba yan? Totoo po. Alam ba ni Pedro? Alam po Kaya niya. si Pablo kasi nagsasalita yan eh. Basahin natin si Pedro. Sa 2 Pedro 1:12. Kaya't magiging handa akong lagi na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanang nasa inyo. At inaakala kong matwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito, ay kilusin ko kayo na ipaalaala ko sa inyo. Yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo, na gaya ng ipinahiwatig sa akin ng Panginoon nating Hesukristo. Oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y inyong maalaala ang mga bagay na ito. Ang tinutukoy na tabernakulo yung kanyang katawan. Kasi malapit na siyang mamatay. Kaya ang sabi niya, ay nalalaman kong dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo. Yung kanyang tirahan. Ang nagsasalita dyan, yung pagkataong loob ni Pedro. Gaya rin naman nung sinasabi ni Pablo na nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, yung katawan ng sinasabi niya, Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. ayun, ayun pala, Sis Luz. Ha? Opo. Sis Luz. Opo. Yung palang tinatawag nilang tabernakulo na nasisira, naaalis na sila, sabi ni Pedro, malapit na akong umalis. Yung pala yung katawan, Sis Luz, ano? Opo.
At pagkaalis ka na dun sa katawan na yon, may nakahanda naman pala ang Diyos sa langit na tahanan. Amen po. Ang tawag sa Biblia ron, katawang ukol sa langit. Po. Basahin mo ngayon yung 14:1 ng Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ayun pala. Yung ating tahanan sa lupa, yung katawan natin, masisira. Pero pumunta na si Kristo sa langit, ang sabi ng kanyang deklarasyon, sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Ba't ganun? Bahay na, tapos marami pang tahanan. Pupunta ako roon para ipaghanda ko kayo ng tahanan na kalalagyan niyo. Ayun. Yun yung sinasabi ni Pedro o ni Pablo, na pag nasira na itong aming tahanan na tabernakulong ukol sa lupa, meron naman kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng kamay, walang hanggan sa kalangitan. Akala mo, ang sinasabi pala ni Kristo dati, meron tayong lugar na tatahanan doon. No? Para mga apartment. Hindi. Yun yung magiging katawan mo doon, na doon kung saan magpakailanman. Ayun po pala, totoo po yun. Ang isip ko nga noon, maraming tahanan, parang ini-imagine ko na, parang sabi, mansyon. Tapos parang meron kang, yun nga, mga kwarto-kwarto na doon mag-i-stay yung mga banal. Hindi pala ganon. Yun pala, yung tahanan mo na, ikaw na mismo, yung katawang ukol sa langit. Ayun po, hindi yung mga, parang mga kwarto-kwarto ng bahay. Yun po. Naintindihan mo ba yan, Brad Danny? Biglang naiba. Oo nga po, kapatid na Eli, salamat po. Dahil talagang ganun nga, yung pong paniwala po namin dati, akala ko talaga, yun nga po, sa pulong pa, mansion ang ginagamit po namin eh. Yung pala, napansin nga po namin sa pinapansin yung... Ikita lang na kung mansion, maalwan na maalwan ka, hindi ka gipit. Ayun. Kasi sa tahanan mo ngayon, gipit ka eh. Oo nga po, May gusto kang puntahan, di mo puntahan. May gusto kang gawin, di mo magawa. Ganun po. Naintindihan mo, Brad, men? Nabago po bigla nga, kapatid na Eli. Ganun po pala yun. Akala ko rin po yung sinasabi ni kapatid na Luz na kwarto-kwarto po, kapatid na Eli, talaga yung nandoon po sa langit. At ito pong 5:1 po, pag nadadaanan po ito, 5:1 ng ikalawang Korinto, naghahalo-halo po ang nasa isip ko dito eh. Yung umpisa, parang kuha ko po, ang pick up ko po talaga, parang impression ko po, bahay na tabernakulong ukol sa lupa. Ito nga pong katawan. Pero pagdating po doon sa mayroon kaming isang gusaling, pag itutuloy lang po yon mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, nandoon na po, ang lipad na po kaagad ng isip ko, kapatid na Eli. Doon na po yun sa langit, yan nga pong mamanahin. Di ko po mapagtugma, yung pala, yun din yun. Yung ibibigay ng Diyos na bihis na kapalit ng katawang ito nga pong nasisira, panibagong katawan na ibibigay po. Tinama ang logic, Badman. Kung ikaw merong bahay doon sa langit, hindi ba may bahay ng Diyos ngayon? Opo. Bakit naman sa loob ng bahay magtatayo pa ng bahay? Oo nga po. Salamat sa Diyos na marami, kapatid na Eli.
Talaga. Oo nga po. Ngayon, para maalwan ka, lalagyan ka niya ng bahay na yung bahay na yon ay itatahan mo sa bahay ng Diyos. Yun. Paalwan ka, tama? Tama po. Para kang pagong. Parang pagong. Oo, katawan na niya, bahay pa niya. Grabe. Ayun po pala, Brad Eli. Kasi ang Diyos ang gumawa ng pagong. Kaya, yung ideya na yon, ideya ng parang sa pagong. Na pag dumating yung panahon po na aalisin na tayo dito, yun na nga po, yung sinasabi nyo kanina, yung bahay na, ngayon kasi limitado nga talaga eh. Yung bahay natin ngayon, hindi naman tumatagos Ay mo ngayon, Opo. hindi mo nga madala yung bahay mo sa Mars eh. Opo, hindi ka nga makalabas Hindi mo nga ayos. madala sa langit eh. Opo. Diba? Opo. Hanggang diyan ka lang sa ibabaw ng lupa eh. Pero magkakaroon ka ng isang bahay ng iyong pagkataong loob, na that will free you of all the limitations that we are experiencing now. Naintindihan mo? Opo, amen po. Ngayon, ipinakikita yan ng salita ng Diyos na tapat. Sabi niya, gagawin kong bago ang lahat ng bagay. Papahiring ko ang luha sa kanilang mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi magkakaroon ng dalamhati, hindi magkakaroon ng panambitan man, o ng hirap man, ang lahat ng bagay ng una na param na. Tingnan mo, kailangan ng pagbabago, sislus eh. Bakit po? Kailangan huwag ka nang magutom. Opo. Kaya, para huwag ka magutom, kailangan huwag ka nang kakain. Opo. Kasi sa lupa, para huwag ka magutom, kakain ka. Opo. Tama? Tama. Eh pag kumain ka, may tae. Opo. Merong voice. Pag uminom ka, dahil nauuhaw ka, pag uminom ka, may ihi. Opo. Hindi maganda masyado sa langit pagka may CR pa. Oo nga. May mabahol pa rin. Opo. May mabubulok pa rin. Opo. Kailangan mo pa rin doon ang malabanan. Oo. May Poso Negro pa. Pero mawawala lahat sa langit yun eh. Kasi bibigyan kanya na ng isang tahanan na walang kamatayan, walang restriksyon, maluwalhati, gaya ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kasi yung ating pagkatao ngayon ano yan para ang puhunan lang natin to earn another kind of being na wala na nung yung mga infirmities, wala na yung mga pangit ng nating kasalukuyang katawan, no? Yung kasalukuyang katawan mo, puro bakterya. Sa kinikinit, tagtag ng bakterya, kaya bumabaho. Sa singit, ganun din, no? Sa bunganga, ganun din. Alam mo ba kung gaano karami bakterya sa bunganga mo, Sis Luz? Ilan po? Mas marami kaysa sa tao sa mundo yung bakterya sa bunganga mo. Ang bakterya ay, ang tao sa mundo ngayon, mga 7 bilyong mahigit. No? Opo. Mas marami yung bakterya sa bibig mo ngayon. Nakakatiyak ako. Gusto mo, bilangin mo. Huwag na po. Pero darating ang araw, hindi mo na kailangan magsipilyo. Opo, dahil wala ng bakterya. Oo, hindi na. Hindi ka na kasi kakain, hindi ka naiinom, kagaya ng Diyos. Basta mabubuhay ka na ng walang hanggan dahil may inherent life na sa'yo na hindi kailangan sustentuhan ng pagkain para magpatuloy. Amen. Yun ang pagpabago ng lahat ng bagay. Yan, hindi man natin naiintindihan ngayon yan. Tiyak na totoo yan, Sis Luz.
Di mo man naaabot, di mo man naiintindihan kung anong gagawin ng Diyos, magtiwala ka na dahil may pruweba na tayo na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at hindi makakapagsinungaling. Amen. Ngayon, paano tayo makakapagtiwala na totoo ang bawat bagay na sinasabi ng Diyos kahit hindi natin matarok at hindi natin nakikita sa kasalukuyan? Paano tayo makakapagtiwala? Basahin mo yung 9:15 ng 2 Korinto. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masayod. Ayun. Yung hindi natin maintindihan, kaya natin napapaniwalaan, ipinagkaloob sa atin ng Diyos yun. Amen. Yung hindi masayod, yung hindi maunawaan ng maraming tao, yung hindi nila mahubos isip, kaloob yun sa iglesia ng Diyos. Kaya tayo nagkaroon ng tiwala sa Diyos, nagkaroon tayo ng unawa dahil ipinagkaloob ng Diyos yun sa iglesia. Amen. Pero mo, di ba yan di ba yung ating pagtitiwala, yung faith natin, kaloob ng Diyos yan Hindi naman lahat ng tao meron yung ganyang klaseng paniniwala o pananampalataya. Kaloob yan Judas 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Meron tayong pananampalataya, bigay ng Diyos Jesus. Walang katumbas na pananampalataya, kaya sa iglesyang totoo, meron tayong isang ganap na pagtitiwala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Na sumakanya nawa ang karangalan, ang kapurihan, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Sa nawa.